Lumabas si Qin Yan para maghanap ng mga kayamanan at dahil ipinagbawal na siyang pumasok sa mga pasilidad ng Trading Alliance ay nagtungo na lamang siya sa bangkito kung saan maraming individual na nagbebenta. Sa unang tindero na kanyang nilapitan ay agad niyang pinili ang 6 na bato na naglalaman ng 5 Emperor Weapon Fragments at 1 Dominator Weapon Fragment. Nakuha niya ang lahat ng iyon sa halagang 600 Arcane Realm Stones lamang. Ang mukhang hangal na tindero ay tuwang-tuwang ibinigay sa kanya ang 6 na bato sapagkat inaakala nitong nalamangan nito si Qin Yan at puro basura lamang ang kanyang mga napili. Nagpatuloy ang ating bida sa paglilibot at isa-isang hinanap ang mga kayamanang sulit bilhin hanggang sa makaipon siya ng 10 Dominator Weapon Fragments at 30 Emperor Weapon Fragments. Sa kasamaang palad ay wala siyang natagpuang kahit isang Sacred Weapon Fragment kaya nagpasya na siyang bumalik sa kanyang silid. Pagkarating doon ay agad niyang inilabas ang lahat ng kanyang napamili at sinimulang gamitin ang Ancient Chi upang buuin ang mga ito. Sabik siyang malaman kung gaano karaming sandata ang kanyang magagawa at kung gaano karaming Ancient Chi ang kakailanganin sa proseso. Isa-isang nagsimulang magdugtong at mabuo ang mga fragments sa kanyang harapan at mas lalo siyang namangha nang makitang maging ang Dominator Weapon Fragments ay kayang ibalik sa kanilang kumpletong anyo. Sa pagtatapos ng proseso ay matagumpay siyang nakabuo ng 3 Dominator Weapons at 11 Emperor Weapons na natitiyak niyang pagkakaguluhan ng maraming martial artists sa buong lungsod kapag inilabas niya ang mga ito sa merkado. Batid din niyang maaari niyang ibenta ang mga sandata sa napakataas na halaga kaya maingat niyang itinago ang mga ito sa kanyang storage bag bago naghanda sa pakikipagkita kina Princess Miao Miao at Long Ho. Lumabas si Qin Yan sa kanyang silid at nagtungo sa lugar ni Hazy kung saan naghihintay ang kanyang mga kasama. Ngunit pagdating niya roon ay bumungad sa kanya ang galit na prinsesa at si Long Ho habang walang tigil sa pagsumpa sa Trading Alliance. Nagtaka ang ating bida sa kanilang ikilos kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman ng dalawa na habang nangangalap sila ng impormasyon tungkol sa nalalapit na Ancient Dragon Auction ay nakita nila ang hangal na matandang may pangit na mga tainga na ipinapaskil ang kanilang 3 pangalan sa harap ng gusali. Nakasaad doon na ipinagbabawal silang makapasok sa auction house at tinawag pa nitong aso si Long Ho. Bahagyang uminit ang ulo ni Qin Yan nang malaman ang ginawa ng Trading Alliance at napagdesisyonan niyang kailangan ng maturuan ng matinding leksyon ang mga ito. Agad niyang inilabas ang badge na ibinigay ni Tang Qingshan at akmang gagamitin iyon upang tawagin ang makapangyarihang matanda ngunit bago pa niya magawa ay isang mas magandang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niyang mayroon na siyang bagong teknik na kayang baguhin at itago ang kanyang pagkakakilanlan at bukod pa doon ay napakarami ng kayamanan na maaari niyang gamitin sa darating na auction. Sa halip na humingi ng tulong kay Tang Qingshan ay ibinalik ni Qin Yan ang badge at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang binubuo ang panibagong plano laban sa Trading Alliance. Hinarap niya si Hazy at agad itong inutusan na bumili ng 3 VIP tickets para sa nalalapit na Ancient Dragon Auction. Matapos utusan ni Qin Yan si Hazy na bumili ng 3 VIP tickets ay kinausap na niya si Princess Miao Miao at ipinaliwanag ang kanyang plano. Nang marinig naman ni Princess Miao Miao at Long Ho ang buong plano ay labis silang nasiyahan lalo na't para sa kanila ay mas matinding kabayaran ang sasapitan ng Trading Alliance kapag nagtagumpay sila. Bilang unang hakbang ay itinuro muna ni Qin Yan sa dalawa ang disguising technique upang malaya silang makakilos sa loob ng auction house nang hindi nakikilala. Agad nilang sinimulang pag-aralan ang teknik at makalipas lamang ang ilang sandali ay naramdaman ni Qin Yan ang pagbabago sa kanyang katawan. Kasabay nito ay narinig niya ang boses ng prinsesa na masayang ibinalitang matagumpay na rin itong nabago ang sariling anyo. Paglingon ni Qin Yan ay laking gulat niya nang makitang naging isang matipunong lalaki si Princess Miao Miao samantalang siya naman ay nag-anyong isang maliit na nilalang. Pero bagamat mabilis na natutunan ng dalawa ang teknik ay hindi ganoon kabila si Long Ho kaya napagdesisyonan ni Qin Yan at ng prinsesa na mauna nang magtungo sa Ancient Dragon Auction upang tingnan ang sitwasyon doon. Samantala sa gusaling pagdarausan ng auction ay makikitang memorable ang hangal na matanda sapagkat kakaunti lamang ang matataas na kalidad ng kayamanang nakatakdang ipa-auction ngayong taon. Isinisisi pa niya kay Qin Yan ang kanilang problema sapagkat kung ibinigay lamang nito ang Divine Sword Master Fragment at ang Sacred Weapon Fragment ay tiyak na wala sana silang aalalahanan sa nalalapit na auction.
Habang abala ang hangal na matanda sa pag-iisip ng solusyon ay bigla siyang napabalikwas nang dumating ang isang alagad at ibinalitang may isang young master na nagdala ng maraming matataas na kalidad ng kayamanan upang ipa-auction. Mabilis siyang nagtungo sa kabilang silid upang alamin kung sino ang bagong dating at kung anong mga kayamanan ang dala nito. Pagdating doon ay kinausap niya si Master Guan na siyang appraiser na nagsusuri sa mga kayamanan at nalaman niyang may kaunting problema. Napansin ni Master Guan na ang lahat ng sandatang dinala ng Young Master ay nagtataglay ng magkakaparehong uri ng weapon spirit, bagay na labis niyang ipinagtaka, kaya nag-aalinlangan siyang tanggapin ang mga iyon para sa auction. Ang Young Master naman na walang iba kundi si Chinya na gumagamit ng disguising technique ay kalmadong nagpaliwanag na pare-pareho ang weapon spirit ng mga sandata sapagkat nakuha niya ang lahat ng iyon mula sa iisang lugar. Para sa kanya ay walang kakaiba kung magkakatulad ang katangian ng mga kayamanang nagmula sa parehong lokasyon. Sa paliwanag ng nagpapanggap na Young Master ay unti-unting nabawasan ang pag-aalinlangan ng hangal na matanda, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay niloloko lamang siya ni Chinyan. Upang tuluyan silang mapilit na tanggapin ang mga sandata ay kalmadong kinuha ni Chinyan ang kanyang mga kayamanan at muling isinilid sa kanyang lagayan, sabay sabing kung nagdududa sila sa mga iyon ay sa ibang auction na lamang niya dadalhin ang mga ito. Biglang kinabahan ng hangal na matanda nang makitang handa talagang umalis ang Young Master. Kakaunti na nga ang kanilang mga kayamanang maipa-auction at malaking kawalan pa kung pakakawalan nila ang pagkakataong makuha ang mga sandatang dala nito, kaya agad niyang isinantabi ang kanyang pag-aalinlangan at tinanggap ang mga kayamanan. Akmang aalis na sana si Chinya nang sabihin niyang wala naman siyang pakialam sa pera ng Trading Alliance sapagkat hindi lamang sila ang organisasyong maaari niyang pagbentahan. Idinagdag pa niya na hindi niya nagustuhan ang nakapaskil na banner sa labas ng gusali sapagkat pakiramdam niya ay pati siya ay iniinsulto nito, gayong ang kanyang apelyido ay Chin din. Nang marinig iyon ng hangal na matanda ay agad itong humingi ng paumanhin at nangakong ipatatanggal ang banner sa lalong madaling panahon. Natuwa naman ang ating bida sa kanyang narinig, ngunit sa halip na magpasalamat ay nilate pa niya ang kakaibang mga tainga ng matanda at sinabing kahit pangit ang mga iyon ay maaasahan naman pala ito sa ibang bagay. Hindi nagustuhan ng hangal na matanda ang pang-iinsulto sa kanya, kaya masama niyang tinitigan ng Young Master, pero sa halip na matakot ay mas matalim na tingin pa ang ibinalik ni Chinyan bago muling nanlait mukha ng matanda. Matapos latin ni Chinyan ang hangal na matanda ay tinalikuran na niya ito at akmang aalis, subalit nagmamakaawa siyang pinigilan ng matanda habang sinasabing kung sa kanila ipapa-auction ang mga kayamanan ay 10% lamang na komisyon ang kanilang kukunin. Nang marinig ng ating bida ang alok ay agad siyang bumalik at pumayag sa nais nitong mangyari, habang baka sa kanyang mukha ang mapang-asar ng ngiti na lalong ikinainis ng hangal na matanda. Gayunpaman pinili nitong magtimpi sapagkat nangangamba siyang baka tuluyan na namang umalis si Chinyan kasama ang kanyang mahahalagang kayamanan. Nang matapos ang kanilang kasunduan ay matagumpay na rin na naisagawa ni Chinyan ang unang hakbang ng kanyang plano upang turuan ng leksyon ang Trading Alliance. Makalipas ang 4 na araw ay dumating na rin ang nakatakdang pagbubukas ng Ancient Dragon Auction at kasabay nito ay natapos na rin si Longho sa pagpapalit ng anyo, kung saan isa na siyang payat na babae. Nagtungo silang tatlo sa lugar upang saksihan ang pagbubukas ng auction at pagdating doon ay nakita nilang naghihintay na rin ang mga top candidates ng 2 Sacred Area Selection na nais makilahok sa malaking kaganapan. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na rin ang Saintess ng Trading Alliance sakay ng isang marangyang carriage na binubuhat ng mga Martial Emperor Realm Cultivators. Dumungaw ang Saintess sa bintana upang tingnan ang mga naghihintay na kalahok at agad niyang napansin ang nagpapanggap nating bida na nagdala sa kanila ng maraming mahahalagang kayamanan. Hindi na siya nag-atubiling tawagin ito at inalok na samahan siya sa loob ng carriage habang papasok sila sa Ancient Dragon Auction. Ang ginawang pag-anyaya naman ng Saintess kay Young Master Chin ay mabilis na ikinainis ng ibang martial artists na humahanga sa kanyang kagandahan, kaya nagsimula silang magtanong kung sino ba ang lalaking nakakuha ng espesyal na atensyon mula rito. Pero habang ang karamihan ay nangangarap na makasama ang Saintess sa loob ng carriage ay kabaligtaran naman ang naging tugon ng ating bida. Mariing tinanggihan ni Chinyan ang alok at walang pakundangang sinabi na wala itong sapat na katayuan upang maging karapat-dapat na makatabi niya, kaya mas mabuting yayain na lamang nito ang mga mababang uri ng nilalang na nakapaligid sa kanila. Sa ginawang pambabastos ni Chinyan sa Saintess ay agad siyang galit na dinuro ng isa sa mga gwardya.
Ngunit isang matalim na tingin lamang ang ibinigay ng ating bida rito bago malamig na nagbabala na kung hindi nito aalisin ang daliring nakaturo sa kanya ay hindi siya magdadalawang isip na putulin iyon. Dagdag pa ng ating bida na huwag nilang subukan ang kanyang pasensya sapagkat kapag tuluyan siyang nagalit ay hindi niya sila palalampasan kahit magmakaawa pa sa kanya ang buong trading alliance. Ayaw naman ng Saintes na magkaroon ng malaking gulo bago magsimula ang Ancient Dragon Auction kaya agad siyang nagpakumbaba at sinabing hindi na kailangang palakihin pa ang sitwasyon. Kung ayaw daw ng ating bida na sumama sa kanyang carriage ay hindi na niya ito pipilitin. Pagkatapos magsalita ng Saintes ay nakisali naman ang hangal na prinsipe at sa kagustuhang magpasikat sa harapan nito ay hinamon niya ang ating bida sa isang duelo. Subalit hindi pa man nakakasagot ang ating bida ay bigla na itong sinalakay ng bagong anyo ni Longho at sa isang atake lamang ay mabilis na napabagsak ang prinsipe. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga nakapaligid sapagkat hindi nila inaasahang kayang patumbahin ng payat na babaeng nasa tabi ni Young Master Qin ang isang prinsipe ng ganoon kadali. Matapos pabagsakin ang hangal na prinsipe ay hinarap ni Longho ang lahat bago naghamon kung sino pa sa kanila ang gustong sumunod upang makatikim ng kanyang matatalim na kalmo. Sa pagkakataong iyon ay wala ni isa sa mga kaninang may ingay ang naglakas loob na sumagot. Habang patuloy na umiinit ang tensyon ay dumating ang City Lord ng lungsod upang patigilan ang kaguluhan at nagbabala na kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga paglabag ay hindi na niya pahihintulutang matuloy ang Ancient Dragon Auction. Wala nang nagawa ang lahat kundi tumigil at sumunod sa kanyang utos. Ilang sandali matapos hamupa ang kaguluhan ay tuluyan nang binuksan ang Ancient Dragon Auction kaya nagtungo na sa loob sina Qinyan, Princess Miao Miao at Longho. Pagdating nila sa reception area ay sinabi ng receptionist na nakatalaga sa kanila ang VIP room number 6, ngunit hindi yun nagustuhan ng ating bida. Agad niyang tinanong kung sino ang nakatalaga sa VIP room number 1. Bahagyang kinabahan ng receptionist sa kanyang tanong bago maingat na sumagot na ang gumagamit ng VIP room number 1 ay walang iba kundi ang City Lord ng lungsod na si Jiang Huang. Mula sa VIP room number 1 ay malinaw na narinig ni City Lord Jiang Huang ang pag-uusap nila Qinyan at ng receptionist kaya natutuwa niya itong inalok na maaari silang magsama sa kanyang silid lalo na at mag-isa lamang siya roon. Nais din daw niyang makausap ng masinsinan ang nagpapakilalang Young Master Qin gayong lamang niya ito nakita sa kanilang lungsod. Ang kanina pang nagpapanggap na arrogant na si Qinyan ay biglang naging maamo sa harap ng City Lord at magalang na tinanggihan ang alok nito sabay sinabing ayos na sa kanilang tatlo ang manatili sa VIP room number 6. Bilang isang makapangyarihang Martial Highness Realm ay hindi nalinlang si Jiang Huang sa ginagawang pagpapanggap ng ating bida at agad niyang nahalata ang tunay na pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, hindi niya sila inilantad at hinayaan na lamang na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa sapagkat interesado rin siyang makita kung anong klaseng palabas ang inihanda ni Qinyan para sa Trading Alliance. Pagpasok nila sa VIP room number 6 ay sandaling nag-usap sina Qinyan, Princess Miao Miao at Longho tungkol sa nangyari at batid nilang nahalata na sila ng City Lord. Hindi naman iyon naging dahilan para mabahala silang tatlo sapagkat alam nilang kakampi nila si Jiang Huang at wala itong dahilan para tulungan ang Trading Alliance laban sa kanila. Hind rin nagtagal ay umakyat na sa entablado ang tagapangasiwa ng Ancient Dragon Auction at sinimulang ipaliwanag ang mga patakaran pati na rin ang dami ng mahahalagang kayamanang ilalabas ngayong araw. Pagkatapos ng maikling pagpapaliwanag ay opisyal nang nagsimula ang auction. At bilang unang item ay inilabas ang isang pambihirang healing medicine na may kakayahang pagalingin ang halos anumang karamdaman o matinding pinsala ng isang martial artist hanggat hindi lumalampas sa martial dominator realm ang cultivation nito. Para sa mga martial ancestor realm pababa ay maituturing itong katumbas ng pangalawang buhay kaya mabilis na nagtaasan ang mga bid mula sa iba't ibang bahagi ng auction house. Habang patuloy na nagpapaligsahan ang mga martial artists sa ibaba ay biglang umalangaw ang boses mula sa VIP room number 6 at walang pag-aalinlangang nagbigay si Qinyan ng 2,000 arcane realm stones. Bagamat hindi niya personal na kailangan ng healing medicine ay hindi siya nang hinayang sa halagang inilabas sapagkat napakarami na niyang naipong kayamanan. Sa laki naman ng kanyang bid ay agad na natahimik ang ibang kalahok at wala nang nagtangkang makipagsabayan pa kaya walang kahirap-hirap na napunta sa kanya ang unang item.
Sumunod namang inilabas ang isang pambihirang halaman na tinatawag na Icy Heart Lotus na natagpuan umano ng Trading Alliance sa tuktok ng isang nagyayelong bundok. Pagkakita pa lamang dito ay agad nang kumislap ang mga mata ni Princess Meow Meow at mabilis niyang sinabi kay Qingyan na kailangan nilang makuha ang halaman kahit magkano pa ang maging halaga nito. Hindi naman siya binaygo ng ating bida at kaagad na nagbigay ng mataas na bid na muling nagpatahimik sa mga nais sanang makipag-agawan. Sa huli ay napunta rin sa kanila ang Icy Heart Lotus nang walang gaanong kahirap-hirap. Maging si Longho ay mayroon ding natipuhan na agad ding ipinabili kay Qingyan. At kagaya ng dalawang nauna ay walang kahirap-hirap itong nakuha ng ating bida, hindi pa roon nagtapos ang walang habas na paggastos ni Qingyan sapagkat sa bawat item na inilalabas ay patuloy siyang nagbibid gustuhin man nila iyon o hindi. Umabot pa sa puntong halos lahat ng kayamanang lumalabas sa entablado ay sa VIP room number 6 na pupunta. Unti-unting nawala ng pagkakataon ng ibang martial artists na makabilis sapagkat walang sinuman sa kanila ang kayang sabayan ang napakalaking halagang handang ilabas ng ating bida. Ang sunod-sunod na pagwawagi ni Qingyan ay tuluyan ng ikinairita ng hangal na matanda ng Trading Alliance. Batid nitong kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ay maaaring iisang tao lamang ang makinabang sa halos buong auction kaya palihim siyang nagbigay ng bagong utos sa mga tagapangasiwa. Binago niya ang orihinal na pagkakasunod-sunod ng mga auction item at ipinag-utos na unahin na ang mga kayamanang mismong dinala ni Qingyan sa Trading Alliance. Agad namang sinunod ng tagapangasiwa ang bagong utos kaya inilabas bilang panimula ang isa sa mga item ng ating bida na isang Emperor weapon na tinatawag na Dark Flame Sword. Pagkakita pa lamang sa pambihirang sandata ay mabilis nang yumungay ang buong auction house sapagkat halos lahat ng naroon ay nais itong mapasakamay. Sunod-sunod na nagtaasan ang kanilang mga bid hanggang umabot sa 2,800 Arcane Realm Stones ang halaga. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan nang muling marinig mula sa VIP room number 6 ang boses ng ating bida. Sa halip na bahagyang taasan lamang ang kasalukuyang presyo ay halos triplihin pa ni Qingyan ang halaga at walang pag-aalinlangang nagbid ng 7,000 Arcane Realm Stones. Mabilis na napuno ng bulong-bulungan ang buong lugar at iisa ang tanong ng karamihan. Sino ba talaga ang Young Master Qi na nasa loob ng VIP room at kung saan ito nakukuha ang napakaraming Arcane Realm Stones na tila walang katapusan? Marami ang nawala ng lakas ng loob na makipagsabayan ngunit mula sa VIP room number 8 ay may isang lalaking nagbigay ng mas mataas na bid at nagpakilalang si Leng Jiangxiong. Sa halip na magyabang ay maayos nitong kinausap ang ating bida at magalang na hiniling na pagbigyan siyang makuha ang Dark Flame Sword. Dahil maayos naman ang pakikitungo ni Leng Jiangxiong ay hindi na siya pinahirapan ng ating bida at nagpas siyang umatras sa bidding upang hayaan itong makuha ang sandata. Pero bago pa man tuluyang matapos ang labanan sa presyo ay umalingaw ang mayabang na boses mula sa VIP room number 10. Ang nagsalita ay nagpakilalang Slice Sword Dominator at agad nitong ipinahayag na wala siyang pakialam kung sino pa ang nais makipagtaasan ng bid sapagkat wala siyang kinatatakutan sa mga naroon. Pagkarinig sa pangalan nito ay agad na tumahimik si Leng Jiangxiong at hindi na nagtangkang makipagsabayan pa. Kilalang kilala rin ng mga martial artists sa ibaba si Slice Sword Dominator sapagkat matapos nitong makaangat sa Martial Dominator realm ay walang awa nitong binura ang dalawang tanyag na sect sa Lower District. Hindi naman nagustuhan ni Qingyan ang labis na kaiabangan ng hangal kaya sa halip na umatras ay muli siyang sumali sa bidding upang turuan ito ng leksyon. Walang pag-aalinlangang nagbigay ang Slice Sword Dominator ng 10,000 Arcane Realm Stones na agad namang tinaasan ng ating bida. Nagpalitan sila ng bid hanggang umabot sa 15,000 Arcane Realm Stones ang halaga ng Dark Flame Sword at kagaya ng inaasahan ni Qingyan ay kinagat pa rin iyon ng hangal. Nang makitang sobra-sobra na ang presyo kumpara sa tunay na halaga ng sandata ay biglang tumigil ang ating bida at hinayaan na itong manalo. Nakuha nga ng Slice Sword Dominator ang Dark Flame Sword ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay ay tila siya pa ang tunay na natalo sapagkat napilitan siyang maglabas ng napakalaking halaga para lamang sa isang Emperor weapon. Maaari sana niyang makuha ng mas mura ito kaysa sa inaasahan kung hindi siya nagpadala sa pang-uudyok ni Qingyan. Matapos maibenta ang unang kayamanan ay inilabas naman ng Trading Alliance ang pangalawang item na pagmamay-ari ng ating bida at sa pagkakataong ito ay mas pambihira ang kayamanang lumitaw sa harapan ng lahat.
Isa itong set ng 5 Emperor weapons na nagtataglay ng magkakaparehong weapon spirit kaya maaaring pagsamahin ang kanilang kapangyarihan upang makabuo ng isang makapangyarihang attack formation. Ang pambihirang katangian ng mga sandata ay mabilis na nagpataas sa interes ng mga kalahok kaya maging ang hangal na store manager na si Panggu ng Trading Alliance ay hindi napigil ang sumali sa bidding. Agad itong nagbigay ng napakataas na halagang umabot sa 43,000 Arcane Realm Stones ngunit hindi pa man humuhupa ang ingay ay nakisali rin ang isa pang mataas na miyembro ng Trading Alliance na nagmamay-ari ng pinakamalaking kainan sa lungsod. Si Qingzin na isa ring tanyag na mga ngalakal ay tinaasan ang presyo sa 44,000 Arcane Realm Stones. Ang biglaang paglalaban ng dalawang mataas na miyembro ng Trading Alliance ay naging sentro ng usapan ng mga martial artists sa ibaba at marami ang nag-isip na maaaring may lihim na hidwaan sa pagitan nila. Lingid sa kanilang kaalaman na wala namang personal na alitan ang dalawa at sadyang napakahalaga lamang ng 5 Emperor weapons kaya pareho nilang nais itong mapasakamay. Nagpatuloy ang kanilang pataasan hanggang sa tuluyang manaig ang store manager na si Panggu matapos maglabas ng napakalaking halaga kapalit ng 5 Emperor weapons na may magkakaparehong weapon spirit. Ngunit hindi pa man tuluyang nawawala ang pananabik ng mga tao ay inihanda na ng tagapangasiwa ang pangatlo at pinakahuling kayamanang. Sa sandaling mailabas ito ay muling napunta sa entablado ang atensyon ng lahat sapagkat mas mataas ang kalidad nito kaysa sa dalawang naunang item. Ang huling set ay binubuo ng 5 Emperor weapons at 3 Dominator weapons na pinagsama-sama sa iisang koleksyon. Muling uminit ang buong Ancient Dragon Auction sa pag-asang mapasakamay ang pinakamahalagang kayamanan inilabas ni Qin Yan. Sa isip-isip naman ng ating bida ay malapit na ring matapos ang kanilang inihandang plano at kailangan na lamang nilang hintayin na maibenta ang pangatlo niyang item sa mas mataas na halaga para maisakatuparan ang kanilang inihanda.